Hello po, pagbunot ng buhok sa ilong, posibleng pagmula ng impeksyon at mauwi sa meningitis. Parman buwelva po uli, kung ang iba ay problema ang mahabang buhok sa kilikili at mga binti, may ilang tao naman ang nayayamot sa mahaba nilang buhok sa ilong o kung tawagin ay totsang. Ang iba, binubunot nila ang buhok sa ilong at may gumagamit pa ng wax. Ngunit ligtas ba itong gawin? Ayon sa pag-aaral, ipinaliwanag ng ear, nose and throat specialist na may silbi ang buhok sa ilong o nasal hair dahil sinasala nito ang hangin na ating nilalanghap. Kung may dust particles, pollens, allergens, ma-filter out ito. It's really created to do those functions para maprotektahan din ang loob ng ilong natin pati yung baga natin, kaya naman walang dapat ipadalala ang isang tao kung mahaba ang buhok sa ilong dahil hindi rin ito nakasasagabal sa paghinga. Iyon na lang, hindi magandang tingnan para sa iba kapag may sumisilip na buhok sa ilong. Ayon sa mga eksperto, posibleng magdulot ng komplikasyon ng pagwax o pagbubunot ng mga buhok sa ilong. Number 1 is infection or may tinatawag po tayo na hair ingrown. Kapag hinihinala natin yung buhok natin, pwedeng mag-retract yung hair follicle sa loob at pag tumubo po ito it will grow underneath the skin. Posible itong magdulot ng folliculosis o impeksyon sa hair follicle na siyang delikado dahil bahagi ng danger triangle ng mukha ang ilong. Ito ay dahil may mga ugat sa ilong na konektado sa utak kaya kung hindi maaagapan, maaaring kumalat ang impeksyon papunta sa utak at magbunga ng brain abscess o meningitis. Ipinapayo na para mabawasan ang mga totsang o mahabang buhok sa ilong, mainam na gupitan na lang ito. Ingat po palagi, God bless po.